papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Tips para sa mga babaeng solo traveler, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maraming perks ang paglalakbay ng mag-isa, pero syempre kailangang mag-extra ingat dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari habang bumabiyahe, lalo na ng mga babae. Una na riyan, magsuot ng komportableng damit. Huwag rin kalimutang magbaon ng safety weapons gaya ng pepper spray o self-defense alarm. Maging mapagmasid sa paligid at magkaroon ng plano sa iyong lalakbayin. Bukod pa rito, hindi masamang magtanong sa mga nakakasalubong, pero huwag agad magtiwala ng sobra sa ibang tao. Itabi ang iyong extra money sa isang secure na taguan at
Ugaliing connected sa iyong pamilya at kaibigan at huwag kalimutang isave ang kopya ng emergency hotlines. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. This Saturday on Scene Zone, #World-Class Theater Experience mula sa Broadway classic Les Miserables World Tour Spectacular. At mga dapat abangan sa first ever Manila run ng Charlie and the Chocolate Factory. Alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ang oras, 11 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time!
Ngayong Pebrero 5, makakasama nyo sa isa namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpus. At Ray Sibayan, sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalman na hahabol naman siguro ngayong hapong ito. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang mga headlines, Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa at dalawang iba pa sumurrender sa NBI Cebu. Red notice laban kay Zaldico, pinoproseso ng Interpol and NBI hiningan ng supplemental information. Bagyong Basyang lalo pang bumilis at papalapit sa Eastern Mindanao. 14 na lugar nasa signal number 2. Ilang paliparan, 17 pantalan, apektado naman ng Bagyong Basyang, higit 1,000 pasahero stranded. Inflation rate sa Pilipinas bumilis na italas sa 2% noong Enero ngayong taon. Dalawang politiko raw po sa Northern Luzon abay target ng investigasyon sa iligal na paggawaan ng sigarilyo ayon sa DILG. Mag-asawang suspect sa Molinito murder case tinawag na psychopathic criminals ni DILG Secretary Remulla. Samantala, transmutation policy sa mass promotion ng mga estudyante aalisin daw po ng DepEd ayon kay Sekretary Angara. Tourism Secretary Cristina Frasco namumurong. Palitan! Pero hindi pa napag-uusapan ayon sa Malacanang. Bakit naman? She's just promoting, di ba? Oo nga. Naku, bad news po sa mga Pilipino. Bakit? Isa raw po sa 3 Pinoy. Naku po, may sakit sa puso. So ibig sabihin sa dalawang yung na to. buwan ng mga puso. Iba naman yun. Iba naman yun. Alam kaya, yung takot subo, something, illness, para kang feeling broken-hearted. Diba? Tapos, alam ko may nilungsad silang kampanya, ano ba yan? Ano yun? Para sa mga walang kadate sa Valentine's, ano? Yan ang ating mga headlines. Narito na ang detalye ng ating mga nababagang balita. Sumuko sa opisina ng National Bureau of Investigation sa Cebu si Albuera Leyte Mayor Kerwin Espinosa. Ito ay matapos maglabas ng warrant of arrest ng Cebu Regional Trial Court laban sa alkalde para sa kasong murder. Kasama si Espinosa o ni Espinosa na sumurrender ang dalawang iba pang akusado. Nabatid na walang inirekomendang piyansa ang hukuman para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Samantala, pinagsusumite naman ng International Police ang National Bureau of Investigation o NBI ng supplemental documents bago hatulan ang kahilingan na red notice laban kay resigned Congressman Zaldico. Ayon po kay NBI spokesperson Palmer Malyari, sumulat daw po ang Notices and Diffusions Task Force ng Interpol sa Philippine Center on Transnational Crime. Binigyan na niyang bureau na hanggang sa February 11 para magbigay ng karagdagang dokumento na magmumula sa DOJ, Ombudsman at Sandigan Bayan. Ayon po kay Malyari na hindi naman kulang ang una nilang isinumiteng dokumento at bagi lang talaga ng proseso ang paghingi nito ng supplemental information. Pagpapakita lang niya ito na pinag-aaralang mabuti ng Interpol ang kahilingan na red notice laban kay Ko na higit 2 buwan nang nakabimbin o mula pa noong November 23, 2025. We would not say kulang kasi standard lang naman yung submissions eh. When you apply for a red notice, meron naman checklist na tinitignan lagi ang ating International Operations Division eh. So minsan pag na-complayan mo yan, sabit na kami. Pero because this is a very complicated case, kaya hindi natin maiiwasan na baka may additional na hinihingi. Hindi kami, we wouldn't be able to give the details na hindi tinatouch yung merits ng kaso eh. Ayaw naman namin itouch yung merits ng Iyang po mga kaibigan si NBI spokesperson Palmer Malyari. Para sa ating ulat panahon, lalo pang bumilis ang kilos ng Bagyong Basyang habang papalapit ito sa Eastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 230 kilometro mula sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 65 kilometro kada oras malapit sa sentro at bugso nga abot sa 80 kilometro kada oras habang kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometro kada oras. Sa ngayon nakataas
na ang signal number 2 sa mga sumusunod na lugar. Siquijor, southern portion ng Negros Oriental, southern portion ng Cebu, southern portion ng Bohol, Surigao del Norte kasama na ang Siargao, Bukas Grande Islands, Surigao del Sur, extreme northern portion ng Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, northeastern portion ng Lanao del Norte, northeastern portion ng Misamis Occidental at Camiguin. Signal number 1 naman sa northern portion ng Palawan kasama na ang Calamian, Cuyo at Cagayancillo Islands. Sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, rest of Bohol, rest of Cebu, rest of Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, at Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Dinagat Islands, northern and central portions ng Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, northern portion ng Davao del Sur, rest of Bukidnon, northern portion ng Cotabato, Lanao del Sur, northern portion ng Maguindanao del Norte, the rest of Lanao del Norte, rest of Misamis Occidental, eastern and central portions ng Zamboanga del Norte, northern and central portions ng Zamboanga del Sur, at northern portion ng Zamboanga, Sibugay. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Surigao del Sur mamayang gabi o bukas ng umaga. Posible ring lumakas pa ang bagyo bago ito maglandfall, pero inaasahang hihina muli oras na tumawid na ito sa kalupaan. Basyang, wag nang lumakas. Feeling ko friendly siya. May bagyo bang friendly? Oo naman, kasi hindi masyadong mapaminsala, di ba? Mga napadaan lang, pero hindi wag nang lalakas ha. Diyan ka lang, kalmado lang. Kailangan din naman natin ng tubig. Kailangan natin ng malamig na simoy ng hangin. Magda-dry season na kasi. Wag lang yung bagyo. Wag lang, Kaya masyado. may bagyo. Wag lang kakagupit ng husto. Ipanalangin natin na hindi siya makakapaminsala naman. At dapat kayanin natin. Samantala, kansilado naman ang 4 na flights ngayong buong araw dahil po sa masamang kalagayan po ng panahon. Epekto pa rin ng bagyong Basyang. Sa abiso po ng Civil Aviation Authority of the Philippines, SUCAP, kabilang po sa kinansilang mga flight ng mga sumusunod na biyahe po ng Philippine Airlines, Cebu, Siargao, Cebu. Ang kanilang flight 2P2351 Cebu, Siargao, Cebu. Yan. Maging ang Clark, Siargao, Cebu. At maging ang kanilang flight na Manila, Siargao, Manila. Inabisuan naman ng mga apektadong pasero na makipag-ugnayan sa PAL. Kaugnay nga ng balitang yan, apektado ng masamang panahon dulot ng Tropical Storm Basyang ang 17 pantalan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Philippine Coast Guard, umabot na sa 1,602 pasahero, driver at cargo helpers ang na-stranded sa mga pantalan hanggang kaninang madaling araw. Kasama rin sa naapektuhan ang 240 rolling cargos, 10 sasakyang dagat at 2 motor bangka. Bukod dito, nasa 66 na barko ang pansamantalang sumilong bilang pag-iingat sa malakas na hangin at alon na dala ng bagyo. Patuloy naman ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa sitwasyon at sa mga posibleng epekto ng masamang panahon sa mga biyahe sa dagat. Sa iba pang balita, itinanggi naman ni Senadora Loren Legarda na may napagkasunduan ang majority bloc sa Senado hinggil sa term sharing nila ni Senate President Vicente Tito Soto III sa pagiging Pangulo po ng mataas sa kapulungan ng Kongreso. Ayon po kay Legarda, kailangan pa niyang personal na makausap si Soto tungkol dito dahil sa wala muna siyang nalalamang kasunduan. Tinalakay lamang muna nila sa Senate Lounge kahapon ay ang report ng Senate Blue Ribbon Committee at hindi ang usapin ng Senate Presidency. Wala namang direktang sagot si Legarda sa tanong kung totoo nga ba manong inalok siya ng minorya na pumalit bilang Pangulo ng Senado. SP before your term ends. Your question was the statement of the Senate President, Yes, Tito Soto. I have no idea. I have to ask him what he meant. Yun naman muna siguro. Sige. Yes. So yung kahapon walang ganun na pag-usapan sa lounge, ma'am, sa inyo ng majority block. Wala pong ganun. Yung kahapon sa lounge? Opo. Hindi. It was a meeting, I think, about the Blue Ribbon Report. Okay. Yeah.
Una pong kinumpirma ni na Senate President Soto at Senador Ping Lacson na si Legarda nga raw po ang hinimok na minorya para maupo sa pinakamataas sa posisyon sa Senado. Kasunod po nito ay nagbigay naman ng payag si Soto na plano nilang iupo si Legarda bilang Senate President bago matapos ang 20th Congress sa taong 2028. If that will materialize, first na babaeng Senate President if ever Yes, si Your Senator Honor. Lauren. If that will materialize. Yes. Akala mo naman, kabahagi. Akala mo naman nag-attend sa lounge meeting kahapon. What Akala is- mo nakikapet, nakikain ng bibingka. Ano ba diba? minerienda nila? Formal na diba? formal. Ano? Samantala, hinikayat ng ilang kongresista ang liderato ng Kamara na magkaroon ng patas na pagdidisiplina sa mga mambabatas. Ito ang naging apela ni Representative Robert Nazal matapos muling patawan ng 60 araw na suspensyon si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga kahapon. Ayon kay Nazal, mabigat ang parusang suspensyon na nagkakait na magkaroon ng boses ang nasasakupang distrito ni Barzaga. Binigyan din ni Nazal na dapat patas at may prinsipyo ang pagdidisiplina sa halip na reactionary lamang. Matatandaan sa botong 238 ang pabor, 10 ang tutol at 9 ang abstain. Ang naging resulta ng botohan sa ethics complaint ni Barzaga mula sa kapwa niya, mambabatas. Wala daw mamyaw-myaw na daw. Meow-meow-meow-meow kunada. Oh. Talaga? Sabi. Baka ayaw nyo ng pusa, di kayo ha? Samantala, ito, sa kaugnay na balita, chill lang. At maipaglaro daw po si Cavite 4th District Congressman Kiko Barzaga sa kanyang mga alagang aw-aw at meow-meow. Oh, kita mo yan? Ito'y matapos siyang suspendihin muli ng 6 na araw. Kilala si Barzaga bilang pet lover, kaya may bansag siyang Kong Meow. Kung what do you intend to do for the next 60 days kasi effective immediately yung suspension nyo? Play with my cats and dogs. Araw-araw pala meron siyang kapiling na aw-aw sa meow-meow. Oh, meow, aw, meow, aw. Oh. Meow, aw, aw, meow, aw. Samantala, dalawang politiko sa Northern Luzon ang hinihinalang mastermind at financier ng ni-raid na malaking iligal na pagawaan ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Bagamat hindi na nagbanggit ng ibang detalye sa Interior Secretary John Vic Remulla, nadulas ang kalihim ng sabihin nitong kongresista ang dalawang tinutukoy na utak sa operasyon. Bukod sa dalawang politiko, 4 na incorporators ng kumpanyang Samyang Global ang makakasuhan ng agricultural smuggling at human trafficking dahil sa malapogo na pagkulong sa mga trabahante. Sa ikinasang raid, 6 na Chinese nationals ang naaresto habang 65 Pilipino ang na-rescue dahil sa umano'y sapilitang pagtatrabaho. Kongresista na naman? Lagi na lang nadadawit ang mga ating mga kongresista. What's happening to our congressmen? Kailangan na siguro ipalitan ng mindset natin kung sinong ihahalal natin. Ano ba? Naku, paano natin i-educate ang ating mga botantes, di ba? Ay, sus. Paano natin ma-elevate ang kanilang knowledge? We should elevate. Di ba? Taasan natin ang antas ng ating pagpili ng mga mambabatas. Naaresto nga ho ang 6 na Chinese national habang nasagip naman ng may 63 mga Pilipino sa isang raid sa factory ng iligal na sigarilyo sa may Mexico, Pampanga. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng Joint Task Force Against Illegal Tobacco kung saan nadiskubre ang 5 malalaking makina na kayang gumawa ng 150 milyong sigarilyo bawat araw. Wow, daming hihit-hitin nun ha? Suspecha ho ni Secretary John Vic Remulla ng DLG na sa 4.5 billion pesos daw po na halaga ng sigarilyo ang nagawa nito mula pa noong buwan ng Enero. Bukod sa sigarilyo, na-recover din ng mga dahon ng tabako, mga pekeng tax stamps at mga pakete ho ng sigarilyo. Pinaniwala namang biktima ng human trafficking and involuntary servitude ang mga Pinoy na nagtatrabaho ng walang sweldo.
Oh, grabe naman yan. naman. Anong palit lang? Hit-hit? Pinagsisigarilyo lang ba? Pinagbebenta ba sila ng sigarilyo? Ginawa niyo pang takatak? Ay, Mandamit. Kaugnay ng balitang yan, hindi natatapos sa Mexico, Pampanga ang pagbaklas ng gobyerno sa iligal na paggawaan ng sigarilyong nagdudulot ng multibilyong piso economic sabotage sa bansa. Sabi ni Interior Secretary John Vic Remulla, 10 pang pabrika sa iba't ibang bahagi ng kapuluan ang target malansag na otoridad sa mga susunod na linggo. Ginawa ni Remulla ang pahayag kasabay ng inspeksyon sa warehouse na nirentahan ng Samyang Global Corporation para mag-produce ng hindi deklaradong sigarilyo. Ani Remulla, manufacturing ng sigarilyo ang diskarte ng mga sindikato dahil hirap silang makalusot ngayon sa mga pantalan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Remulla. We suspect there are 10 other manufacturing sites all over the country. May intelligence na kami at hindi na namin nilalapitan. Pero it will come in the next few days or next few weeks, makukuha na namin lahat yan. Samantala naman sa iba pang balita, naihatid na po sa uling hantungan ng napatay na Police Senior Master Sergeant Dayan Marie Molianido at kanyang anak na si John Ismael sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Bago po ilibing, isang memorial mass ang isinagawa sa St. Joseph Parish sa loob mismo ng Kambagong Diwad Taguig. Si Dayan ay naglingkod sa Regional Personnel and Record Management Section ng National Capital Region Police Office. January 24 nang matagpuan ng kanyang bangkay sa Pulilan, Bulacan na may tama ng bala sa ulo, at January 20 naman nakita ang mga labi ng kanyang anak sa Victoria, Tarlac. Babalikan natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mag-asawang suspect sa Molianido murder case tinawag na psychopathic criminals ni DILG Secretary Remulla. At transmutation policy sa mass promotion ng mga estudyante aalisin ng Department of Education. At sa ikatlong, bad news po sa lahat ng ating mga kababayan dahil isa daw sa 3 Pinoy may sakit sa puso ayon sa Department of Health. Kamusta puso mo? Okay lang. Okay naman siya. Ang puso tama, mo. Tama ang tibok. Ang puso mo, kumusta naman? Kamusta ang puso? Tama ang pagtibok. Isang tao lang daw ang itinitibok. Hindi daw kasing dadamihan. Kasi raw pag wala talagang itinitibok, lalong nagkakapalyado eh. Dapat tumitibok talaga. Tsaka hindi na lang puso magiging problema mo, magkakaroon ka rin ng isipin. So magkakaroon ka rin ng problema sa isipan. Nako po! Iba yung pag-iingat para sa ating kalusugan. Ay, ano ang programa natin? Break time pala. Oo, kala ko, usapang na to. Mommy knows best. Patuloy lang po ang pagtutok nyo sa ating palatuntunang break time. Oras, 29 na minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa... Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. MBC Milliones. MBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes
na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa paglipas ng panahon, kasabay nito ang patuloy na ebolusyon ng teknolohiya at isa sa itunuturing na pinakamalaking breakthrough dito ay ang paglaganap ng Artificial Intelligence o AI. Ngunit dahil sa kakayahan nitong tapatan o lamangan ang mga tao sa maraming bagay, marami ang kumakalat na mga haka-haka tungkol sa tunay na kapasidad nito. Bagay na pinasinungalingan ni Bernard Marr, isang world-renowned futurist. Una, ang AI raw ay matalino, patas at walang bias. Ayon kay Marr, ang katalinuhan ay katangiang likas sa mga buhay na nilalang at ang kakayahan ng AI na makapag-produce ng mga output tulad ng tao ay nakabatay pa rin sa algorithm na gawa rin ng tao. Ito ang dahilan kung bakit hindi masasabi na walang kinikilingan ang AI. Halimbawa na lang sa Amerika, gumagamit sila ng AI para makatulong sa pag-predict ng pattern ng mga krimen, maging sa pagbuo ng mga hatol. Sa katunayan, lumalabas sa pagsusuri ng New York-based journalism entity na ProPublica na mas may pagkiling ang AI sa white people kumpara sa Afro-American population. Dagdag pa nito, nakaspecialize rin ang trabaho ng machines at malayo pa sa realidad na magkaroon ito ng kakayahan na kopyahin ang natural instincts ng isang tao o kung tawagin nila ay General AI. Pangalawa, ang AI raw ay magte-take over daw sa mundo. Tulad ng maraming bagay sa mundo, nilinaw ni Marr na walang nakakaalam kung saan patungo ang AI sa mga susunod na mga taon. Gayunpaman, katulad ng iba pang social structures at constructs na mayroon tayo ngayon, nakadepende pa rin sa atin ng pagre-regulate nito. Bilang mga tao, nakikita natin ang benepisyo ng AI sa buhay natin at hawak natin ang responsibilidad na patuloy itong pagyamanin para sa ikabubuti ng lipunan at pigilan ang pang-aabuso rito. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ.
Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Copate criminals ang mga suspect sa Molinito double murder case. Ito'y dahil sa idinamay pa ng mag-asawang suspect ang kanilang mga anak para maitapon sa magkahiwalay na lugar sa Bulacan at Tarlac ang mga labi ng mag-inang biktima. Huli sa CCTV ang mag-asawang suspect sa Molinito double murder case matapos na ilabas ito ng Quezon City Police District. Kuha sa video ang pagsakay ng mga labi ng biktima sa isang SUV kasama ang anak ng mga suspect na pinaniniwala umanong magbabakasyon lamang sa Baguio. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng pulisya ang mag-asawa na nahaharap sa kasong murder at itinuturing na sa kasong case closed. Samantala naman, pinaimbestigahan na ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella ang katotohanan sa likod ng alegasyon ng talamak na land grabbing. Ito po'y kasunod ng report ng grupong United Filipino Against Crime and Corruption o UPAC na hawak na isang mambabatas ang daandang hektarya sa Capas, Tarlac. Sa ilalim po ng Special Order No. 67, inatasan ni Secretary Estrella si DAR Region 3 Director Eric Luna na alamin ng buong detalye at magsumite ng report sa loob ng 15 araw. Binigyan din Estrella na hindi nila kukonsintihin ang anumang pang-abuso sa ilalim ng DAR at sa mga magsasakang Pilipino. Samantala, sumuko sa National Bureau of Investigation ng pulis na kumahasa umano sa babaeng binitbit niya ng walang malay sa loob ng isang motel sa Maynila. Iniharap ng NBI sa media si Patrolman Joshua Semilia Mendoza kasunod ng inisyong arrest warrant ng Manila Regional Trial Court. Ayon kay Head Agent at Spokesperson Palmer Malyari, nagpadala ng surrender feelers ang abogado ng pulis na agad namang inaksyonan ng mga operatiba ng Bureau.
kaso. Pero idiniin ng depensa na hindi nangangahulugang guilty ang pagsuko niya kundi patunay na handa siya makipagtulungan sa investigasyon. Nagugat ang reklamo ng 27 anyos na si alias Ana na nawalan umano ng malay matapos ang huli niyang inumin sa isang bar sa Quezon City. Hinala ng biktima may inilagay ang patrolman sa kanyang inumin kaya bigla na lang siyang nag-blackout at inilabas sa bar sakay ng wheelchair. Sa ating mga report, meron tayong update mula sa Malacanang TestDi Skills Passport App. Maglalapit daw po sa trabaho, pagsasanay sa mga magagawang Pilipino ay mismo kay Pangulong BBM. Report mula kay RH14, Let Narciso. Miss Let. Ray Mistea, inilunsad ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Technical Education and Skills Development Authority Skills Passport Mobile Application. Ito ang bagong digital tool na ginawang mas madali ang access ng mga Pilipino sa technical education at oportunidad sa trabaho. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan ng TestDi Skills Passport Mobile App, ang mga gagamit nito ay maaaring magplano ng kanilang pagsasanay, mag-aral online at mag-apply para sa mga scholarship gamit ang isang platform. Magsusubo rin ang app bilang job portal na mag-uugnay sa mga TestDi certified na individual na mga employer at industry partners sa buong bansa. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. At bilang TestDi certified, magkakaroon kayo ng access sa mga serbisyong mag-uugnay sa inyo sa mga oportunidad sa trabaho. Maaari rin itong ituring bilang isang job portal site. Ikokonekta rin ito ang mga estudyante, graduate, manggagawa at ang industry representative mula sa lahat ng rehiyon ng bansa. Kaya ni Pangulong Marcos sa publiko na ligtas ang TestDi Skills Passport Mobile App at protektado ang lahat ng data at credentials ng mga gagamit nito. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Muna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Samantala, kopya ng 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara wala pa sa opisina ni Speaker D. Ida tayo mong balita, RH12, Milky Rigonan. Manang Milky. Kaya Trey, hindi pa na i-refer sa opisina ni House Speaker Faustino Dizon ang 2 impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Ang impeachment complaints ay nanatili sa opisina ni House Secretary General Cheloy Garfield matapos silang tanggapin ang impeachment complaint ng Makabayan Bloc na sila rin ang mag-endorso. Sinundan ito ng 2nd impeachment complaint na isinampa ng iba't ibang mga grupo sa panguna ni Kiko Aquino D ng Tindig Pilipinas at i-endorso na Akbayan Party List Representative Percy Sandanya at Leila de Lima ng Mamayang Liberal Party List. February 2 nang ito ay matanggap ni Garfield pero kailangan munang ma-refer sa opisina ni Speaker D. Ang House Speaker ang magre-refer sa House Committee on Rules para ma-schedule at maisama sa order of business at mabasa sa plenaryo bago i-schedule sa House Justice Committee. Ang impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo ay kinabibilangan ng betrayal of public trust sa questionable paggamit ng confidential funds, superwall violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, and other high crimes. Ako si Milky Rigonan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala naman sa Senado, draft report ng Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Project, hindi raw po maaaring isa publiko. Ay mismo yan kay Senate President Tito Soto. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paas. Lakay Raymond. Ray, Go ahead. Go ahead, Lakay. Yes, Ray, hindi pa maaring isa publiko ang nilalaman ng report ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa kontrobersyal na flood control project. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, ang kopya na unang na-leak sa publiko ay hindi pa official. Hindi pa ito nababasan o nakikita ng mga miyembro kahit hindi pa maaring isa publiko. Nagpulong na umano ang mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee at alam na nila kung paano i-file ang report na unang sinabi ni Senator Ping Lacson na 11 pirma ang kanyang kailangan para madala sa plenary ang report sa flood control anomaly. Ang report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagrekomendang kasuhan ang ilang mga senador. Ang isa sa mga dahilan
kung kaya't ipinursigi ng minorya na mapalitan si Senate President Tito Soto bilang Senate President. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat kay Raymond. Samantala, 2 Chinese national na sangkot sa kidnapping at serious illegal detention, arestado or city. Pero bago yan, pagtaas ng garbage fee sa Maynila, pinatitigil. Bakit? I-detail mong balitang yan. RH27, Noche Kakas, Noche. Naputol naman. Balikan natin mamaya si Noche. Sa ating pa rin pong mga balita, tatanggalin na raw po ng Department of Education, DepEd, ang mga polisiya na nagre-resulta ng tila mass promotion sa mga estudyante. Sa panahon po ng programang 2x2 sa DZRH, sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara na alisin na ang transmutation policy na bahagi daw po ng grading rules sa K-12 curriculum. Iginit po ng kalihim na hindi angkop sa pangkalahatan na sistema, lalo na sa international assessments ang transmutation. Sinimulan na rin na niyang pagbabawal sa mga teacher na sila rin ang magsilbing tutor sa mga estudyanteng kanilang tinuturuan. Yung tinatawag na transmutation, ano pong ibig sabihin itong transmutation? Kahit mga nasa 60 po yung grado, gagawing 75 po yung grado ng bata. So para umabot na sa sunod na baydak. Pero yun ay dahan-dahan na ititigilin na ho namin yun. Bakit? Dahil bagamat maganda naman yung maawain yung teacher, pero parang yung problema pinopostpone lang ho natin dahil kapag sinasabi natin matututo rin yan balang araw, hindi ho nangyayari. Yan po mga kaibigan si DepEd Secretary Sani Angara. Samantala, ipinasara ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang isang illegal na quarrying site sa Angono, Rizal. Ayon sa DENR, naglabas ang Environmental Management Bureau Region 4A ng cease and desist order noong Enero 20 laban sa mga property developer dahil walang pahintulot ang isinasagawang quarrying. Inutusan ng kumpanya na itigil agad ang lahat ng operasyon at magsumite ng mga kailangang dokumento, kabilang ang pangakong susunod sa mga utos ng DENR at ulat ng mga hakbang para itama ang paglabag. Sana meron tayong video o picture man lamang nung nakalbo ng kagubatan dyan sa may Angono. Sa isinasagawang operasyon na kumpirma ang iligal na aktibidad sa site at may ilang individual na naaresto. Aabot sa 133 milyong pisong halaga ng mga kagamitan ang nasamsam kabilang mga heavy machinery, truck, mobile, crusher at mga naipong quarry materials. Kawawa ang mga taga Metro Manila kapag natuluyang makalbo ang kabundukan ng Rizal. Pero syempre, unang-unang kawawa ang ating kalikasan. Yun na nga. Yun ang sinisira. Sino ba ang ng mapipinsala? mga walang katumanggang mga naninira ng environment natin. Sinong mapipinsala kapag kayan ay nasira? Tao. Tao rin. Samantala, balikan na report mula kay Noche Kakas. Noche, go! Lakay Ray, Miss Teya, hiniling sa Korte Suprema na pikilin ang pamalaang lokal na Maynila sa pagkolekta ng mataas na garbage fee sa siyudad. Nagsumiti ng petition for certiorari at prohibition ang isang baritayam na kumukwestiyon sa legality ng City Ordinance 9151. Nakapaloob sa ordinansa ang pagtaas ng garbage fee ng 1,200%. Ayon sa petitioner, hindi dumaan sa pampublikong pagdinig ang pagbalangkas ng naturang ordinansa bago pinagtibay. Kabilang sa respondents, sina Manila Mayor Isko Moreno at Vice Mayor Chi Atienza bilang head ng kanilang City Council. Sinabi ni Tayam na nagkaroon ng pag-abuso sa desisyon na taasan ang singil sa paghakot ng basura sa Maynila. Napag-alaman na si Tayam ay high school teacher at residente ng lungsod ng Las Piñas. RH27 at sikakas sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Maraming salamat, Noche Kakas. Samantala naman, isa daw po sa 3 Pilipino ang may sakit sa puso. Ayon po yan mismo sa Field Health Service Information System ng Department of Health. Bata po sa datos ng DOH,
36% o isa sa 3 Pinoy ang mayroong nga pong sakit sa puso noong 2024 at sa nakalipas sa 5 taon na ito pa rin ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Ang nasabing sakit ay sanhi ng coronary artery disease na nangyayari kapag nagbabara ang mga ugat-ugat ng ating puso dahil sa naipong cholesterol. Okay, collateral. O kasi Tama-tama. nag-enjoy ng husto, hindi na nakontrol ang mga kinakain. Ayan na. Oo. Ang resulta, wala na, bye-bye. Kaya dapat eat responsibly. Ay. Hindi dahil masarap, susubo mo na. Oo nga diba? Samantala, dumako na tayo sa ating break time global news. Panibagong spending bill ng Amerika, pinirmahan na. Partial US government shutdown na tapos na. Ida-tayo mong balitang yan, James Galange. James? Pinirmahan na ni US President Donald Trump ang panibagong spending bill at siyang tumapo sa 4 days partial government shutdown kung saan nagkakalagang naturang pondo na mahigit 1.2 billion US dollars na siyang gagamitin ng federal agencies hanggang sa matapos ang fiscal year sa Setyembre. Pero para sa Department of Homeland Security ay meron lamang silang sapat na pondo hanggang sa katapusan ng linggo para muling pagdebatihan ng mga mambabatas ang kanilang magiging budget. Yan ay matapos ang 2 insidente ng pamamaril ng 2 immigration and customs enforcement agents sa Minneapolis noong nakaraang buwan. Kung saan para sa mga Democrat, dapat limitahan ng gobyerno ang aksyon ng ahensya upang hindi na maulit ang naturang insidente. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, James. Samantala, sa ating sports, dating San Beda guard Janty Miller, ililipat na raw po sa Lasal. Report mula kay Miss Millie Borja. Miss Millie. Mula Mendiola ay tutungo na sa Taft si Janty Miller matapos magpasya na sumali sa De La Salle University at maglaro sa UAAP, kasunod ng 1 taong pananatili sa San Beda University sa NCAA. Inanunsyo ng 22-year-old guard ang kanyang destinasyon nitong Miyerkules, ilang buwan matapos tulungan ang Red Lions na masungkit ang kampyonato sa NCAA Season 101 noong Disyembre. Kinumpirma ng 6'4" Filipino-American ang paglipat na tuluyang nagbigay linaw sa mga espekulasyong nagsimula nang mamataan siya sa panig ng Lasal noong UAAP Season 88 Men's Basketball Finals noong nakaraang taon. Samantala sa isang Instagram story, ibinahagi rin ni Miller ang larawan kung saan kausap nito ang Lasal coach Gunner at soon-to-be teammate na si Jacob Cortez. Sa loob lamang ng isang season sa collegiate level, agad pinatunayan ni Miller ang kanyang halaga matapos pangunahan ng San Beda sa pagbabalik sa tuktok, katuwang sina Yukian Andrada, Nigel Gonzalez at Brian Saonya. Dahil sa kanyang impressive campaign, napabilang si Miller sa Mythical 5 kasama ang back-to-back MVP na si Allen Liwag ng De La Salle College of St. Benilde, gayon din si Titing Manalili at Kevin Santos ng Colegio de San Juan de Letran at Janiel De La Rama ng San Sebastian College, Recoletos. Sa Lasal, sasama si Miller sa Green Archers na sariwa sa kanilang UAAP Season 88 Championship run matapos pabagsakin ng University of the Philippines at inaasahang magiging mahalagang pyesa sa hangarin ng koponan na muling maghari sa liga. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para naman sa ating break time showbiz, Jessica Sanchez magko-concert sa Pilipinas sa Mayo. Ida tayo mambalitang yan, Angelica Cosme. Uuwi sa Mayo ang Pinoy Pride na si Jessica Sanchez para sa kanyang concert sa The Big Dome. From the world stage to home, magsisilbihan ang selebrasyon sa pagkapanalo ni Jessica sa America's Got Talent Season 20, ang isang gabing pagtatanghal na puno ng powerful vocals at heartfelt hits. Batay sa anunsyo, ang Jessica Sanchez live in Manila nakatakdang ganapin sa May 16. And save the date dahil arangkadang ticket selling day after Valentine's, February 15. Kung matatandaan sa Pinas, sinalubong ni Jessica Sanchez ang bagong taon na mag-perform sa isang New Year's countdown party. Nagtungo rin ito sa Malacanang noong Disyembre kung saan mainit itong tinanggap ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos. Perfect mix of Saturday night and the rest of your life, and you're home with a heart for the queen. Sa pag-welcome nga ni Jessica sa Love Month, all smiles ang kanyang baby girl na si Eliana May na ipinanganak ng singer ilang linggo matapos siyang itanghal na grand champion sa AGT. At yan ang latest sa mundo ng mga sikat. Ito po ang inyong showbiz angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming palatuntunang Break Time. Nakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time na kumakamusta lang sa staff. Ayan. At kay Doc Clarence ng Clarence MD dyan Hello. sa kanilang main branch in Makati. Marami pong salamat for taking good care of my skin. Yun. Wow. Malasutla ang... Hindi naman maputla. Malasutla. Malasutla. Ako po si Thea Petro Corpus. At Ray Sibayan, sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para pa rin po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, susunod na ang balansyadong pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Pilipinas, ang oras, 3 minutos bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga